ikaw ay nangangampanya, palagi mong nililift up pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, Marcos. Ang mga sinasabi mo, mga magaganda tungkol kay Apo Lakay. Pero ngayon na napakilabangan mo na, eto ka, sinisira mo ang pangalang ni Apo Lakay. Ingrato! Wala kang kwentang tao, Duterte. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito, bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos rin. Hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob dahil kayo talaga ang may utang na loob sa mga Marcos. Hindi si PBBM, hindi ang Marcos family. Dahil as early as 1949, nandyan na ang mga loyalista, supporters ni Apo Lakay. 1949, kongresista na si Apo Lakay. 3 times siya naging kongresista, naging senador ng Pilipinas at naging Senate President. And then 20 years na naging Pangulo ng Pilipinas, naka-establish na ang kanyang Marcos loyalists and Marcos supporters. Kaya ang kapal na mukha ninyo, mga Duterte, ang kakapal na mukha ninyo na sabihin na si PBBM ay walang utang na loob. Kayo ang mga walang utang na loob. Kanang ICC, gusto lang yun ako ni igawas dere. Timan-in ninyo. Inyong amahan raba, gipalubong sa akong amahan. Isip-isipin nyo. Balikan nyo ang nakaraan. Huwag kayong masyadong mga may amnesia. Wala naman kayo sa frame ng Philippine politics sa national election. Wala kayo. Nandyan lang kayo sa Davao. Davao lang kayo. Local. Local lang kayo. Hindi kayo national. Kaya pwede ba, tantanan nyo ang panloloko sa sambayan ng Pilipino. Dahil kami ngayon, mulat na kami, hindi na kami magpapabudol sa inyo, mga Duterte. Papayag ka bang mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Yes, definitely yes. Because it has divided the country until now. Halos lahat ng Ilocano galit kung bakit ganon ang nangyari. It's time to heal. Bago pa man ang desisyon ng Korte Suprema, bukang bibig na noong panahon pa ng kampanya ni Nooy Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpayag na maihimlay sa libingan ng mga bayani ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pangakong kanyang pinanindigan hanggang sa maupo sa Malacanang. Tapos ngayon si Saramao, nagsasalita tungkol sa mga kesyo kapalpakan daw ng gobyerno, etc. Hello? Wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. Dahil kung merong mas palpak, tingnan mo yung tatay mo. At yung tatay mo, tapos na 6 na taon. 6 na taon. Siya yung dapat na ini-scrutinize at inihusgahan natin ngayon dahil tapos na ang kanyang termino. Si PBBM, ongoing pa lang. 2 taon pa lang ang Pangulo at hindi mo pa alam kung ano ang mangyayari. Hindi mo pa alam, baka pagdating ng 2028, mas maunlad na tayo sa Singapore. Hindi mo malalaman kung ano ang future ng Pilipino at ng Pilipinas dahil 2 taon pa lang ang Pangulo natin. Kaya mga kaibigan, eto makikita nyo na talagang nag-withdraw na ang mga Pilipino sa suporta nila kay Sara Duterte. Kasi wala na si Sara Duterte ngayon sa umbrella, sa protection ni PBBM. Wala na siya. Kaya nag-withdraw na rin ngayon ang sambayan ng Pilipino sa pagsuporta kay Sara Duterte. Lalong-lalo na pinakita na niya ang kanyang totoong kulay. Boys, mga kababayan, natutuwa ako. Personally, natutuwa ako at pinakita niya ang totoo niyang kulay. At least alam na natin. At hindi na tayo mabubudol pa. Sa 2028, alam na natin na hindi natin siya dapat iboto. Diba? Hindi raw muna sasagot ang Malacanang sa kabila ng mga patutsada ni Vice President Sara Duterte.
Pero ang ilang mambabatas, pati si Senate President Chis Escudero, inalmahan ang mga puna ng bise tungkol sa flood master plan at hindi umano maayos sa paggamit ng pondo ng bayan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Bagamat hindi nagulat sa pahayag ni Vice President Sara Duterte, nagtataka si Senate President Chis Escudero. Bakit daw kinukwestiyon ngayon ng bise ang kawalan ng flood master plan? Ngayong administrasyon ng kanyang ama ay may 6 na taon, pero hindi rin ito nagawa. Sabi ni Escudero, tulad ng bawat Pilipino, karapatan daw ng bise na tukuyin ang mga nakikitang problema sa bansa. Ang kaibahan lang, nasa posisyon ng bise para solusyonan ito. Imbes raw na magturuan at pagsisihan, Diba? magtulungan na lang daw para tugunan ang mga problema. Ang ilang nababat Oh. So, si Saramaw ang nagpuna, si Saramaw ang nagreklamo, pero boomerang. Boom! Parang missile na sumabog sa mukha niya, di ba? Pinuna niya yung flood control. Ayun, nabalikan tuloy siya. Oo nga naman, 6 na taon yung tatay mo. At sinasabi sa mga balita na 11,340 ang natapos ng tatay mo nung bago siya umalis sa Malacanang. Nasaan napunta ang 11,340? Nasaan napunta ang 11,340? Bakit hindi natin maramdaman? Di ba kung meron talagang 11,340, bakit hindi natin maramdaman? Bakit umulan ngayon, nung Karina, bakit bumaha? Oh. Pagkatapos, galit na galit kayo sa 5,500 ni PBBM, samantalang yung tatay mo, 11,340. Oh. Tapos, galit na galit pa siya, yung Davao daw bumabaha. Hello! Ilang dekada kayo sa Davao? Yung issue ko kasi doon sa flood control project doon sa Davao, parang hindi naman po yata tama na sisihin mo yung national government sa pagbaha doon sa Davao City. Bakit? Tignan mo natin, magkakaroon lang po tayo ng brief history. Ilang taon po ba sa panunungkulan ng pamilya Duterte sa Davao City? Kung hindi pa ako nagkakamali, 33 years. At ang alam ko po, ang Davao City, isa sa may pinakamalaking IRA or the Internal Revenue Allotment o ngayon po yung tinatawag na National Tax Allotment. Doon pa lang po sa budget na yon, pwede po nilang punduhan yung flood control project. At bakit may isisisi sa kasalukuyang administrasyon? Ito po, lumabas na po ito January of this year. Galing po mismo kay Yusek Katrina Cabral ng DPWH. Ang pondo po ng distrito ni Congressman Pulong Duterte, last Congress, ay umabot po ng 51 billion. Ngayon ang tanong, saan po ba napunta doon? Parte po ba doon ay napunta sa flood control project? Yun naman po yung tanong ko sa kanila. 51 billion, imagine, with a huge amount of public funds, bakit hindi po na-address yung baha sa Davao? So nasaan po? Anong proyekto ang napapunta po na sinabing napakalaking pera or pondo ng bayan? So I guess, bago po tayo magturo, dapat tinignan man ng una nila, no? Kung ano ang kanilang ginawa para ma-address at ma-resolvehan ang issue po ito. Hinawakan niyo ang Davao ilang dekada? Since naupo si Cory Aquino, mga kaibigan, no? Doon nag-start na maging vice mayor muna Vice mayor muna si Duterte. At pagkatapos niya mag-vice mayor, doon na nag-start na 1986 yan mga kaibigan, di ba? 1986 naupo si Cory Aquino. O, sabihin na natin na 1987, no? Nag-vice mayor na si Duterte. Tapos niya mag-vice mayor, tumakbo na yan as mayor, no? At doon na nag-umpisa na mga kababayan na siya na nagko-control sa Davao, mayor. Tapos anak niya, vice mayor. Kapag natapos na yung anak niya, yung isa naman yung anak, pagkatapos siya naman yung magme-mayor, pagkatapos anak na naman niya, pagka wala na yung anak niya, siya naman magme-mayor. 'Di ba? Mismo sa bibig niya, doon sa isang interview niya kay Karen Davila ba yun, na nagpapalit-palitan lang daw sila ng mga anak niya sa pagiging mayor ng Davao. Siya mismo, mga kaibigan, nagpapalit-palitan lang daw sila. Oh. So, anong nirereklamo ni Sara Duterte? Na bumabaha daw yung Davao. Hello? Hawak nyo yan, kakarian nyo yan since 1987? Hanggang ngayon, kayo ang namamahala. Kung bumahaman yung Davao, kasalanan nyo yan. At anong ginagawa ng 51 billion ni Pulong Duterte? Anong ginagawa ng 51 billion niya na ayon dun sa report ay inilagay daw sa flood control? 51 billion! Oh, di ba? Saan inilagay ang 51 billion? Oh. Yan dapat mga kaibigan, sagutin niya ni Sara. Anong ginawa ng pamilya Duterte na since 1987,
nandyan na sila sa Davao. Nasa katungkulan na sila. 1987, 2024 na ngayon. Kwentahin nyo mga kabayan kung ilang dekada yan. Tapos magagalit ka ngayon sa Marcos administration na 2 taon lang. Sasabihin mo sa Marcos administration, bakit pinabayaan nyo yung Davao? Bakit eto? Bumabaha. Walang logic, di ba? Kung titingnan mo mga kababayan, pagtatawanan lang yan. Kahit dalhin mo yan sa korte o kahit isang simpleng mamamayan na hindi nakatapos ng college, pagtatawanan lang siya. Hawak nila yung Davao since 1987, 2024 na ngayon, pagkatapos sisisihin nila yung Marcos administration na 2 taon pa lang namumuno at may 51 billion pa si Pulong na inilagay daw sa flood control ng Davao. Joker. Palabiro talaga si Sara Duterte. Di ba mga kaibigan? Nakakatawa di ba yun? Nakakatawa yun mga guys. Sa mga sumusulit sumisinsin sa pambansang budget, hindi nagustuhan ang naging pahayag ng BISE na hindi maayos So, ayan na. Sa Davao, thunderstorm lang bumabaha. Lubog ang Davao. Lalo pa kaya kung bagyo. Asa ng 51 billion para sa flood control? Bakit di makita ang resibo? Liberty Baron. Correct, diba? Tama.